Once again, congratulations, graduates. And now may I call on to Miss Emma Anastasio of BS Computer Engineering 44, summa cum laude, to deliver her valedictory address. I would like to greet our honorable guests, professors, parents, and especially my fellow graduates. A pleasant afternoon for everyone. My biggest regret during my college stay is studying. Just studying and not doing anything. Academics dominated my life. After all, being the daughter of such a great professor here in the university is a pressure I was under. Okay, everyone, that's all for our lesson today, and see you all for the next meeting. Dismissed. Yung Emma, yung subject na yung calculus siya, wala ka pang balak umalis. Sabay na tayo, and we can eat outside kasama si Elaine. Paano nga ulit naging derivative ng sin x ng cosine x? Gagamit mo na ng trigonometric identity. Tapos increment method ako. Yeah, pwede. Hello? Can you hear me? Yes, sorry. Mauna ka na. So sasama ka. I can wait here with you para mapakalala ko at kay Elaine. Grabe. 2 years na tayo magkasama sa mga subject, pero ngayon na kita nakausap. Yeah, pero sorry, kasi matagal pa kasi ito eh. May tatapusin pa ako. Baka mainip ka lang ko. So, I suggest, mauna ka na. Wala naman masyadong gagawin. Kahit ilang oras pa yan. Just go! Okay. Emma, Bakit hindi mo napasa yung midterms mo? Sabi ng mga prof sa faculty. Iisang puntos na lang kailangan mo, tapos kinulang ka pa. Puro pa talaga pag-aaral na atupag mo, puro video games na lang. Ang nakakainis doon, nanggaling pa sa prof mo yung balita. Bakit? Wala ka bang balak sabihin sana sa akin? Sorry po, ma. May naging groupings po kasi kami, tapos inuna ko po yun kaysa mag-review. Marami po kasi ako naging rules doon since yung mga kagrupo ko po, hindi daw po nila alam paano gawin yung parts nila. Kaya hindi ko po natupag mag-review. Gumagawa ka na naman ng dahilan mo. Ano lang sabihin ng mga kasama kong professors sa school? Na may anak akong bagsak sa subject na tinuturo ko? Iniisip ko palang nakakahiya na. Sorry po, ma. Babawi na lang po ako sa ibang mga requirements. Aba, dapat lang. Kasi hindi ko masigmura na may anak akong bagsak sa calculus. Hindi ka gumaya sa mga pinsan mo. Nakakahiya. Hindi ko nga alam kung anak mo ba talaga ako eh. Hi! Ako nga pala si Nix. Ikaw, anong name mo? Grabe naman, nag-aaral ka pa rin. Kahit wala kang klase. Ang sipag mo naman. Alam mo, ako, stress na talaga ako lately eh. Kasi ang dami kong problema na hindi ko kayang sabayan. Problema sa schoolwork, problema sa bahay. Hindi ko na nga alam kung magagawa ko lahat ng yun eh.
Pero okay lang kasi gagawin ko ng paraan kasi I don't want my parents to be disappointed at me. Uy, sorry kung parang FC kong tingnan ha. I just want to talk to you. Pero, nag-ring na yung bell ha. Sige around na lang. Mauna na ako kasi may klase pa ako. Thank you. Uy, ate, ikaw ulit? Ako to si Nex. Okay ka lang ba? Pasensya ka na, nakalimutan ko kasi talaga kung anong program mo. Computer engineering din ako pala tayo. So you're Emma. Nice meeting you, Emma. Alam mo, feeling ko magkakaintindihan tayo ng todo-todo. Kasi isipin mo yun, same course ang tayo, same program. Ang laki ng common denominator natin sa isa't isa, di ba? Di ba? Alam mo, if you need someone to talk to, nandito naman ako. Pansin ko kasi na parang ang may tapos, hindi mo pa ako pinapansin. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Promise, hindi kayo pagkakatan sa iba. Gusto lang kitang tulungan. Gusto kitang kausapin. Gusto kitang hindi kaibigan. Pero, if hindi ka pa komportable tapos pressure ka pa sa akin, you can take your time. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo lang. Parang nakakulong. Tapos wala akong ibang magawa. Ang hirap, pero wala kang choice eh. Ayaw ko maging disappoint na sa parents ko. Ayaw ko maging failure and embarrassment. And wala akong mararating sa buhay. Alam mo yung tuwing mababa yung scores ko sa test, kahit isang puntos lang, pinapagalitan na nila ako. Lagi nilang pinaparamdam sa akin na ayaw na talas. Na dapat hindi lang ako magaling. Dapat ako yung best sa lahat. Alam mo yung nahirap. Yung puro pag-aaral na nga lang yung inaatupag ko. Pero never yung magiging enough para sa kanila. Never magiging enough yung efforts para sa kanila. Stress lang na yung pinagdadaanan mo. Kaya ako nag-isip sa pag-aaral eh. Pero ako, kahit stress na ako, pinipili ko pa rin maging masaya. Pinipili ko pa rin maging positive minsan-minsan. Kahit mahirap. Kasi, ang hirap naman nun, di ba? Stress na ako, tapos tumulog pa. Di saan ako lulugar? Kaya hinahangaan ko na lang minsan yung sarili ko ng experience yung mga bagay outside the school. Kahit na, basta kasi ako nils eh. Wala na ako ha. Sige na ako, wala ka na, dito muna ako. Ha? Wala ka ba klase? May iwan ka lang dito? Oo, dito muna ako. Baka wala ka na, baka mali ka pa. Sisihin mo. Sige. Oh, Bye. bye. Oh, ba't ka nakatingin sa akin? Wala lang. Napansin ko lang kasi na parang mas okay ka na ngayon compared sa unang kitang nakita. Tapos, di ka na rin masyado malungkot, lagi ka pang nakangiti. For the record, you have a beautiful smile. Oo, ka talaga. Alam mo, you have really changed for the better, Emma. Nag-iba ka. And that's because of you, Nix. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, di naman mangyayari to sa akin eh. Thank you for being there in my life. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng someone na makikinig at nakakaintindi sa akin. And dahil doon, nagkaroon pa ako ng best friend. Alam mo, marami naman talagang gusto makipagkaibigan sa'yo eh. Sadya ka lang talagang patak sa pag-aaral kaya hindi mo sila napapansin. Subukan mo kaya silang kilalanin. Sige, pero dapat ikaw pa rin yung best friend ko. Siyempre naman, nag-iisa to. Yes.
By the way, nagugutom na ako eh. Tara, kain tayo. Tara na. Oh, Emma, nandito ka pala eh. Kanina ka pa namin hinahanap. Aayaan ka sana namin kumain if that's okay with you. Okay lang naman sana. Kaso may kasama ko eh, si... Emma? Wala. Sige, tara. Kain na tayo. Naglang na pa yung bagong sundo sa baba? Okay, class. If there are no more further questions or inquiries, then we shall dismiss today. See you all in the next meeting. Alright, sir. Galing mo talaga eh, ma. Hindi na ako magugulat kung magdidictorian ka sa graduation. Oo nga eh, ang galing mo talaga. Ikaw nga lang ata nakakaintindi kay sir eh. Uy, grabe naman kayo. Hindi naman. Pero kung kailangan mo ng help, pwede ko naman kayo tulungan. Talaga eh, ma. Pwede. Oo naman. Di ba mga friends ko naman tayo? So, that's fine. Emma, paano ba ito? Hindi ko kasi masyadong maintindihan yung discussion ni sir kanina eh. Tingin ka. Ganito lang yan. Uy, nandito na pala si Calculus Girl eh. Galing mo talaga. Di mo lang napasa lahat ng subjects. Naging valedictorian ka pa. Sana man lang gayahin ka ni Ming Ruchi. Pinagbigyan ko na taga si Emma maging valedictorian kasi alam mo na baka sumikat. And ayoko naman mangyari kasi alam ko malulungkot kayo. Oo ka talaga. Pero salamat sa inyong dalawa. Actually, stress na stress ako noon. Kaya pinaghirapan ko talaga. So I think I deserve it naman. By the way, kailan niyo ba si Nix? Lokong lalaki yun, di pa nagpapakita sa akin. Mamaya hindi siya makagraduate kasi pala absent siya. Nix? Parang wala akong kilalang ganun. Sure ka ba na same programming year kayo nun? Bakit? Sino ba yun? Jowa mo? Siselos na naman ako, Emma. Bakit ginagawa sa akin to? Sino ba papata sa'yo? Pinagkakalat mo na Taylor Swift fan ka kahit hindi naman talaga. Uy, sweet talaga ako. Magbigay ka nga ng isang song niya. August. O ano pa? September. Baliw. Baliw. Pero loka talaga ng Ruchi. Pero oo, BNCPA din siya. Tapos, senior lang din natin. Kaya, pero hindi ko pala alam kung anong section niya. Hala, matagal na kayo magkakilala, hindi mo pa nalaman section niya. Dapat mo siguro gumawa ng topic na hindi mo nasingit yun. Baka naman lumipot siya ng ibang program, tsaka school. At saka imposible hindi ko kilala yun. Lahat na nasa program natin, kilala ko. Ang oo mo, lahat talaga. Gawa-gawa ka talaga. Siguro nga, lumipat na siya. Pero grabe naman. Ba't di man lang siya nagpaalam sa akin? May magandang balita pa naman ako sa kanya. Comfort ka lang ni Name Ruchi. Now, I've come to my senses. I am starting to broaden my horizons, trying to get out of my comfort zone and learning things that keeps me from growing. As the first step, I am in the middle of an internship, taking on a role that I know nothing about. I have so much more to learn, try, and explore. I am saying all of this to everyone, to encourage everyone to maintain a positive attitude, whether it's on your work or academics. If we find an inspiration to continue, we learn more about ourselves. Always take the first step, even if it is scariest one. For me, Nix is my first step. Him taking that step towards me in that empty room is my first step.